lagi po nating tatandaan na hindi ibig sabihin na kapag ang isang taong mahalaga sa buhay mo ay lumisan sa mundong ito, ikaw ay tuluyan ng iniwan. Kundi ito isang pagkakataon upang higit na lumalim at lumawak ang ugnayan ninyo na binuo at pinanday ng pagmamahalan. Hanggat naririhan ang pagmamahal, kahit tayo'y lisanin ng mga mahal natin sa buhay, mananatili pa rin siyang buhay sa piling nating lahat. Alam niyo po, naalala ko, it was January 2020 nang ang aking ina ay na-hospital dahil po sa isang malubhang karamdaman. At ito nga po ay yung leukemia. Minsan po, isang gabi, habang siya ay nakaratay sa banig ng matinding karamdaman, nagkaroon ho kami ng opportunity o pagkakataon para makapag heart-to-heart talk. At sa tema po ng kanyang pagsasalita, alam ko, batid ko, at ramdam kong siya'y unti-unti nang namamaalam sa akin. Sa amin pong pag-uusap, ang pinakang matingkad po na aking karanasan sa kanya ay nung siya ay naghahabilin na sa akin. Meron po siyang 3 mahalagang habilin sa akin. Una, ako daw po ay magbabait. Yun po yung habilin ng nanay ko sa akin. Pangalawa, huwag daw po kami mag-aaway, kami magkakapatid. At yung pangatlong habilin niya sa akin, na hindi ko po malilimutan, na na-challenge po ako, kasi po that time, ay seminarista pa po ako. Ang sabi niya sa akin, anak, kapag hindi mo na kayang magpatuloy sa pagpapari, okay lang. Kasi nga po, I found out na dream po pala ng aking nanay na magkaroon ng anak na pari. Siyempre, na-challenge po ako doon sa pangatlo niyang habilin. Kaya salamat sa Diyos dahil sa kanyang awat habag, ako po ngayon ay pari na. Simula pa sa una hanggang sa huling hininga, mga anak pa rin ang kanyang inalala dahil siya ay isang ina. Kaya po, batiin natin ang lahat ng mga nanay na naririto. Sabihin natin, Happy Mother's Day. Tulad din po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, sa kabila ng si Jesus ay naghirap sa ating mga kamay, tayo pa rin ang kanyang inalala hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya nga po, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo pa rin ang pinili niyang samahan. At ngayon po, siya ay aakyat sa langit. Hindi pa rin niya tayo kinalimutan. Dahil naghahabilin pa rin siya sa atin upang sa banda-banda roon, makarating din tayo sa kanyang paroroonan. Tulad po ng aking ina, bago siya mamatay, may 3 siyang mahalagang habilin. Si Jesus din po, nung siya'y aakyat na sa langit, meron din po siyang iniwan na 3 mahalagang habilin sa ating lahat. Una, believe in the gospel. Sumampalataya sa mabuting balita. Sabi nga po sa ating ebanghelyo mula kay San Marcos, ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya ganun na lamang ang sigasig at sipag ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo at ng lahat ng mga alagad niya na ipalaganap ang mabuting balita upang tayong lahat kay Jesus ay sumampalataya. Dahil sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Jesus, sa katotohanan, sa kabutihan, sa kabanalan,
Tiyak ang bawat isa sa atin ay maliligtas. Pero hindi po nangangulugan na tayo maniwala lamang, na tayo basta magtiwala lamang, na tayo magpaubaya lamang, na tayo manampalataya lamang, kundi ang pananampalataya na mayroon dapat ang bawat isa sa atin ay may kalakip na gawa. Hindi lang puro ngawa, hindi lang puro salita, kundi isinasabuhay natin ang ating pananampalataya sa mabuting balita sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ating tatandaan, ang mabuting balita ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagpakasakit, namatay, muling nabuhay, at umakyat sa kanyang kaharian sa langit, na sana lagi nating titingnan at tititigan ang ginawa ni Kristong ating sinasampalatayanan, ang kanyang ipinamalas na kabutihan, ang ipinamalas niyang kabanalan, ang ipinamalas niyang tunay na pag-ibig, at higit sa lahat, ang tunay na kadakilaan at kapangyarihan. Pangalawa, live the gospel. Isabuhay ang mabuting balita. Balikan po muli natin ang ating ebanghelyo mula kay San Marcos. Ang sabi po dito, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Dahil sa kanilang malalim na pananampalataya at pagsisikap na isabuhay ang mabuting balita, nagkaroon sila ng isang kakayahan at kapangyarihan na mula sa ating Panginoong Jesucristo upang magpagaling ng may sakit, upang magpalayas ng demonyo, upang lumikha ng isang himala na hindi malilimutan ng bawat isa. Subalit, may maganda pong paalala sa atin ang ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi po dito, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor, ang iba'y guro, at pwede rin natin sabihin, ang iba'y EMHC, ang iba'y LWEC, ang iba'y sakristan, ang iba'y leader laiko, ang iba'y pamayanan coordinator, ang iba'y tayong lahat ng mga mananampalataya. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaulad ng kanyang simbahan. Kapag po isinasabuhay natin ang mabuting balita, nararapat lamang na dapat tayo ay maglingkod. Kapag hindi po tayo naglilingkod, hindi po natin isinasabuhay ang mabuting balita. At kulang ang pagsasabuhay ng mabuting balita kung hindi ito nakaugat parati sa tunay na diwa ng paglilingkod. Sapagkat ang pinakampuso ng ebanghelyo ay ang paglilingkod. Because service is always in our hearts. Lahat po tayo ay dinadala ngayon ni Jesus upang higit tayong magbigay ng sarili, magsakripisyo, at maglingkod sa ngalan ng pag-ibig. Huwag tayong titigil na magmahalan. Huwag tayong titigil na magtulungan. Huwag tayong titigil na mag-agapayan. Huwag tayong tumigil na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Huwag tayong tumigil na lumayo sa anumang tukso ng kasamaan, kasalanan, at kadiliman. Huwag tayong titigil na mamuhay sa pag-ibig at pagsasakripisyo. Huwag tayong titigil na laging asamin na mapatawad ang sarili at ang ibang tao, at higit sa lahat, ang humingi ng tawad sa Diyos. Huwag tayong titigil na magkaisa
bilang parte ng isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong titigil na magsimba. Huwag tayong titigil na magdasal. Huwag tayong titigil na magkawang gawa. Huwag tayong titigil na umunawa. Huwag tayong titigil na i-appreciate at i-recognize ang kabutihan ng bawat isa. At higit sa lahat, huwag tayong titigil na ibukas ang ating puso upang patuloy tayong hubugin ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo, bilang panghuli, spread the gospel. Ipalaghanap ang mabuting balita. Sabi nga po sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Hindi po natin magagawang ipangaral ang mabuting balita kung tayo'y sinungaling, kung tayo'y nanloloko lamang ng ating kapwa, kung wala tayong pananampalataya sa mabuting balita, at higit sa lahat, hindi natin isinasabuhay ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil ang pagtuturo at ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay dapat nakikita sa pagpapatotoo na ginagawa natin sa diwa ng pagsasabuhay nito. Sabi nga po muli sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Sambayan ng Diyos. Umakyat si Jesus sa langit, pero hindi nangangahulugang tayo ay kanyang iniwanan. Kaya nga, tayo ay kanyang hinabilinan upang hindi lamang tayo makarating sa kanyang paroroonan, kundi maranasan at maramdaman natin siya'y nananatiling buhay sa puso natin. Mananatili siyang kapiling natin kapag pinagsumikapan nating alalahanin at gawin ang mga mahalagang habilin niya sa atin. Believe, live, and spread the gospel. Amen.